Joshua chapter 24, verse 22 to 24. Sino po naniniwala muling may sasabihin ng Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Sabi po ng salita ng Panginoon, sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Amen? Hallelujah. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Lahat ng sabi, saksi kami. 23, sinabing mali ni Josue, kung gayon, kung saksi kayo, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Sabi mo sa katabi mo, itapon mo na. Hallelujah. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Again, sabi po ng bayan, opo, saksi kami. Ang tugon naman ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, mangako sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Sabi mo sa katabi mo, yan dapat. Hallelujah. Maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Itaas natin ang ating makamay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin muli para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, nabasa po ang iyong mga salita. At salamat po, Panginoon, sa panibagong pagbabasa ng salita mo, Panginoon. Hangad ko at dalangin, Panginoon, ang panibagong rema, O Diyos, sa tanghalik ito, Panginoon. Ako'y magsasalita lamang, Panginoon, para sa iglesyang ito. Dalangin ko po na ako po'y patuloy mong kasangkapanin, Panginoon. Dalangin ko po na ako po'y gamitin mo lamang, Panginoon, upang ang pangangailangang espiritual ng iyong mga anak, Panginoon, ay matugunan bilang pastor ng iglesyang ito, Panginoon. Ano man ang nais mong sabihin, ano man ang kailangan nilang marinig, Panginoon, hayaan niyo po, O Diyos, na ito'y patuloy na maipaabot sa kanilang mga buhay, Panginoon. At iposisyon mo ang kanilang mga puso, iposisyon mo ang kanilang mga isip, Panginoon, na sa aming pakikinig ng salita, Panginoon, ay kami po ay matuto, kami po ay mabago, kami, Panginoon, ay patuloy na mahubog sapagkat meron kang layunin sa aming mga buhay, hindi lamang sa panahon ito, Panginoon, kundi sa mga susunod na panahon ng aming buhay, sa natitirang mga buwan, taon ng aming paglilingkod sa lugar na ito, Panginoon. Meron kang layunin sa iyong mga anak na ito, O Diyos. Kaya dalangin ko, Panginoon, hayaan niyo po na yung mga setay muli nilang makilala, Panginoon. Muli po nila ang patuloy, Panginoon, na maramdaman ang iyong pagkilos, Panginoon. Ang revival sa kalagitnaan ng taong ito, Panginoon. Hayaan mo patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoong Yesus. Hallelujah. Magamit lamang ang iyong lingkod bilang maliit na kaparaanan. Ngunit ikaw ang higit kong inaasahan na siyang ikilos at gagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Muli kong sinasaway lahat ng panggugulo ng kaaway, lahat ng kawalan ng interes, Panginoon, ay aming sinasaway sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo na aming Diyos. And welcome namin, Lord, ang iyong presensya sa tanghaling ito, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ikaw na po ang bahala sa nalalabing oras. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na aming Panginoon. Lahat na magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Pamagat ng ating mensahe. May pamagat, mga kapatid, na spiritual inclination. Sa Tagalog, para mas maintindihan, mas may dating, mga kapatid, hilig sa spiritual na buhay. Mas mamaya, mas maiintindihan pa natin yan, mga kapatid. Again, sabihin natin sa kanya, hilig sa spiritual na buhay. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, dapat mahilig ka. Amen. Dapat may ibig, dapat may gusto ka, may hilig ka sa spiritual na buhay. Makakaupo po kayong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Spiritual inclination. Hallelujah. Mga kapatid, sa Panginoon, saksi po kayo na ang iglesyang ito, sa pamamagitan po ng ating mga pagtuturo at pangangaral, ay nagbibigay po sa atin ng imbitasyon na tayo po ay magnais na tunguhin natin ang direksyon ng ating Panginoon. Sapagkat nalalaman po natin yan, na ayan ay kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen?
Pagod na tayo, amen, sa dating buhay. Sawa na tayo sa dati nating buhay, mga kapatid. Isinuka na natin ang dati nating buhay at ngayon ay nandito po tayo sa tunay at tamang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na sang-ayon din po kayong lahat na kung wala ang Diyos, hihilig tayo sa masama. Sapagkat ang katotohanan, ang ating katawan, ang ating laman, mga kapatid, ay meron pong pagnanais talaga ito na salungat sa kalooban ng ating pong Panginoon. Meron talaga siyang gustong gawin, meron talaga siyang gustong lakaran ng ating sariling laman, mga kapatid. And even si Apostol Pablo, naranasan niya, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 7, verse 19 to 21, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang sakong ginagawa. Kung ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig ko o nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kaya nga, meron po tayong kantang nakilalang, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sapagkat bilang tao, mahirap talagang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, maliban na lamang samahan siya ng Panginoon. Malibang ma-born again ang tao, mabaptize sa tubig at mabautismohan sa Espiritu Santo at apoy, mga kapatid. Pero sa kabila ng naranasan niyang itong negatibong bagay sa kanyang buhay, ang tanong niya, sino ang makapagliligtas sa akin mula rito? Sabi niya sa talatang 24, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya lamang may katagumpayan, sa Kanya lamang may kalayaan, sa Kanya lamang may kaayusan, sa Kanya lamang, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus lamang. Ngunit pansinin po natin, mga kapatid, ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil lamang sa Diyos magtatagumpay ang lahat ng bagay, mga kapatid, na kahinaan ng tao ay sa may alipin ng kasalanan, sa man ay nasa ilalim ng papamahalaan ng demonyo, sa man ay deceive, sa man ay nasa ilalim ng deception, kaya ng Diyos palayain ng tao, sa man ay nasa bondage o tali, mga kapatid, kaya siyang palayain ng atin pong Panginoon. And true enough, ang sabi ng Bible, 2 Corinto 3:17, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Kaya si Pablo rin, parehong apostol ni Kristo, ang nagsulat ng Roma Kapitulo 7, ay parehong apostol na nagsulat ng Roma Kapitulo 8. Sabi niya sa talatang 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam kong alam mo, pero gusto kong ipaalala, hindi ka nagbago dahil sa sarili mong kagustuhan. May tumulong sa atin, may umalalay sa atin, may pwersa ng langit na tumulong sa atin. Bitawan ito, alisin ito, hallelujah, lakaran ito, ipagpatuloy ito, ang bagay na ito. Kung tayo lang, mga kapatid, matagal tayo bago magbago, uulitin at uulitin natin yung dati nating buhay, babalikan at babalikan talaga natin ang dati nating buhay. Pero salamat sa kapangyarihan ng ating Diyos na ating nakilala, na ating naranasan, na naging posible yung imposible, naging madali yung mahirap. Halabaksanaya. Thank you, Jesus, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Dati sa lumang tipan, sa batas ni Moises, mga kapatid, kapag ikaw ay nagkasala, talagang hinahayag ang kasalanan. Kaya nga mayroong kaparusahang stone to death. Babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero sa ilalim ng biyaya ni Kristo, mga kapatid, na iba. Yes, ang kautusan ang naghayag na tayo makasalanan. Na yung mali sa atin ay siyang naghayag, mali pala talaga yan. Nakatulong din naman ng kautusan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ngunit, nagbigay ang Diyos ng habag, nagbigay ang Diyos ng biyaya. Sabi nga ni Apostol Pablo, isinugo niya
ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Hindi dahil makasalanan, parang anyo lang ng taong nagkasala. Sapagkat inangkin niya ang ating kasalanan upang tayo ay maging katwiran sa ating Panginoong Hesukristo. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa atin. Kaya nga, kung maalala natin ang Sunday School ng ating kapatid nakaraan, mapagtatagumpayan na ang kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano. Dati tayo alipin, hindi tayo makalaya, pero ngayon sa biyaya ng Panginoon, posible at kayang magtagumpay. Pasilin din po natin talatang 4 ng Roma 8. Ginawa ng Diyos, ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. May presyo at benepisyo ang ating sakripisyo. Tayo naglalakad sa buhay, sa spiritual na buhay, ay mag-aani ng buhay at kapayapaan. Hindi lamang ang mga bagay na ito, kundi ang limpamang mga ipinangako ng Panginoon sa ating buhay ay atin pong makakamtan. 7. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman. Hindi ka na namumuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. Hindi ka na namumuhay ayon sa sariling kalooban, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, sapagkat kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Amen? Susundin talaga ng tao ang hilig ng kanyang laman. Ipagpapatuloy niya talaga yung bagay na alam niyang hindi naman tama, sapagkat siya nasa ilalim ng laman. Well, salamat sa ating Diyos, mga kapatid, pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang pagtuturo ng Biblia, mga kapatid, ay hindi na po natin dapat balikan ang mga bagay na ito. Hayag naman po sa atin ang gawa ng laman, 5 ng Galasya, talatang 19 hanggang 21. Maging 1 ng Korinto 6, 9 hanggang 11. Hayag sa atin ang gawa ng laman. Kaya nga hindi tayo pinapayagan ng Diyos, mga kapatid, ipagpatuloy pa ito. Lagi ko nga pong sinasabi, congrats kung wala na naninigarilyo sa atin. Congrats kung wala na umiinom ng alak sa atin. Congrats kung wala ng mga babaero sa atin. Congrats kung wala na nagsusugal sa atin. Pero baka yung mga gawain ng sanlibutan, yung mga ugali ng sanlibutan ay ating binabalik. Kapagkat kasama rin po yan sa mga bagay na ating pong isinuka na. Pagkakabahagi, pagkakawatak-watak, mga kapatid, kawalan ng pagkakaisa o hindi pakikiisa, yan ay gawa ng laman. Yan ay karnal sa harapan ng Diyos. Amen. Yan ay kakarnalan sa harapan ng Diyos, mga kapatid, na hindi dapat i-promote sa isang Kristiyano at hindi dapat hayaan ng Kristiyano manatili sa kanyang buhay. Amen. Mas gugustuhin ko na mangusap sa ilang kapatiran sa iglesyang ito na nais sumunod sa ating Panginoon kaysa naman mangaral tayo sa maraming tao pero hindi nila ginugusto ang kalooban ng Diyos. Handaan natin tayo ay bansang banal, bayang hinirang ng Diyos, na may lahing pagkasaserdote, na hinango ng Panginoon mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilas na kaliwanagan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pagtuturo ng Biblia, pinalaya tayo ng Diyos, hindi para sundin pa rin ang ating laman, kundi ang Espiritu, ang liwanag, ang buhay. Ang liwanag, hindi ang dilim, ang mabuti, hindi ang masama, ang Diyos, hindi ang demonyo, ang katwiran, hindi ang kasalanan, ang katotohanan, at hindi ang kasinungalingan. Hallelujah! Amen! Diyan pa po ba kayo, mga kapatid? Praise God!
Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 6, kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ng inyong katawan ang Diyos. Gamitin mo na yan para sa mabuti. Gamitin mo na yan sa kabaki-pakinabang. Gamitin mo na yan sa ikalulugod ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang ibig sabihin ng spiritual inclination ay likas na hilig o direksyon ng ating spiritual na buhay at pananampalataya. Meron ng direksyong pupuntahang maganda ang ating spiritual na buhay. Ito rin ay kung paano ka lumalapit sa Diyos at paano mo isinasabuhay ang iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ka na iisa ang Diyos. Amen? Sa bautismo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na may kapuspusan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsasalita ng wika. Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos at sumasamba tayo sa Diyos. Pero ang spiritual inclination, yung hilig o direksyon ng buhay, siya ang magdidikta kung totoo yung sinasabi mo o hindi. Kung match yung sinasabi ng labi sa sinasabi ng buhay. Kung match yung sinasabi ng labi sa pinupuntahan ng katawan. Kung match yung patotoo sa sinasabi ng sarili. Kaya may spiritual inclination at ito yung kailangan ng iglesia sa panahon natin ngayon sapagkat ito ang magsasabi kung totoo at kung tama ba ang paraan ng ating pamumuhay. Kung may spiritual inclination ang tao, dapat may hilig sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Dapat may hilig sa paglilingkod sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Dapat may paglagos sa pananampalataya at pagsunod sa mga turo ng Diyos. May pagpapakita ng pagpapahalaga tulad ng pagmamahal, pagpapatawad, kababaang loob, katapatan, at iba pa. Kaya kung merong hilig o direksyon ng buhay ng tao sa direksyong nais ng Diyos, meron siyang tamang spiritual inclination. Pero kung kabaligtaran ang nangyayari, yung gusto niya pa rin ang nasusunod, yung gusto niya pa rin yung kanyang master, yung gusto niya pa rin yung kanyang Panginoon, hindi tayo totoo mayroong spiritual inclination, hindi totoo may hilig yung ating spiritual na buhay sa direksyon ng Diyos, kinakalaban pa rin natin ang Diyos. Kaya nga, hindi ikaw at ang laman mo, mga kapatid, ang lalaban sa Espiritu ng Diyos, kundi ikaw at ang laman mo, mga kapatid, ang sasang-ayon, ang sasakop sa kalooban ng Diyos. Anong katwiran ng Biblia? Patay ka na sa iyong sariling katwiran. 5:15 ng 2 Korinto, si Kristo ay namatay para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay hindi na mabuhay sa sarili niya, kundi sa Kanya na namatay para sa Kanya. Hindi mahirap maintindihan ang bagay na yan, mga kapatid. Minsan lang pinipilit lang natin ang ating sariling kagustuhan. May mga pagkakataon lang binabalikan pa rin natin ang ating sariling pamantayan dati, ang dati nating buhay, ang dati nating paniniwala, ang dati nating prinsipyo. Pero no! Ang katwiran, ang katotohanan ay dumating na sa ating buhay. Kaya nga, kailangan natin maging intentional. Kailangan natin gustuhin ang paglilingkod na ito sa Panginoon. Hindi po tayo, mga kapatid, naglilingkod lamang sa Panginoon sa gusto lang natin o convenience lang natin. Hindi po, mga kapatid, balikan natin ang talata. Sabi ni Josue, kayo mismo ang saksi sa inyong mga sarili na pinili ninyong paglingkuran ang Diyos. Kaya kung saksi kayo, kung nagsasabi kayong saksi kayo na kayo ang pumili na paglingkuran nyo ang Diyos, itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan na yan. Ibig sabihin, dapat walang kaagaw ang Diyos. Dapat walang umaagaw sa posisyon ng pagiging Diyos ng Diyos. Ang trabaho pwede maging Diyos-Diyosan. Ang tao pwede maging Diyos-Diyosan. Ang ari-arian pwede maging Diyos-Diyosan. Yes, wala na tayong imahe. Wala na tayong literal na litrato. Mga kapatid ng mga ribulto imahe na dati nating sinasamba. Pero sa puso natin, baka may mas higit na ribultong kaagaw ang Diyos. Baka mas mahigit na ribultong ayaw ng Panginoon, na nagagalit ang Panginoon, na nagre-replace ng kanyang pagiging Diyos. Kaya pati sa mga bagay na yun, gusto natin gawin, gusto natin sundin, pero pag sa Diyos, ayaw natin, kinakasama natin, nagagalit tayo.
Patunayan natin kung wala talaga repulta sa buhay natin. Dapat walang haharang sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung magsimba tayo para sa Panginoon. Kung maglilingkod tayo, paglingkod natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay, ng buong kaluluwa. Sambahin man nila o hindi ang Diyos, sambahin natin. Paglingkuran man nila o hindi ang Diyos, paglingkuran natin. Hallelujah! Come on, Dagmar Church! Come on, Sandayala. Thank you, Jesus. Hitapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan at manumpa kayo kay Yahweh. Amen. At ang sabi ng bayan, magtitiwala kami kay Yahweh. Yun yung kanilang desisyon. So sabi nila, opo, saksi kami na pinili namin ito. Ay sabi ni Josue, itapon nyo yung mga Diyos-Diyosan. Itakwil nyo ang mga bagay na ito. At manumpa kayo kay Yahweh, ha? Mangako kayo. Kaya sabi ng Bible, sabi ng bayan, magtitiwala kami kay Yahweh at susunod sa kanyang mga utos. So may desisyon na. Amen? May desisyon na yung bayan ng Diyos. Pero bago nagkaroon ng desisyon, sa 24, meron mo ng 15. Amen? Yung arithmetic, bago mag-24, meron mo ng 15. Joshua 24:15. Hallelujah. Ang sabi ni Joshua, kung iniisip niyong masama maglingkod sa Diyos, pumili kayo ngayon. Kung inaakala niyong ang paglilingkod kay Yahweh ay isang luging bagay, pumili kayo ngayon kung sino paglilingkuran niyo. Yung Diyos ba ng mga Mesopotamia? Yung Diyos ba ng mga Amoreo? Pero sa akin, at sa ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Para kay Joshua, kung pumili na kayo, at ang Diyos ang pinili nyo, magdesisyon kayo. Itapon nyo yung mga bagay na hindi dapat. Alasin nyo yung mga bagay na hindi tama. Layuan nyo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Come on. Itapon. Sabi niya, pumili kayo ngayon, 15. Pumili kayo ngayon. Kung inaakala nyo masama maglingkod sa Diyos, pumili kayo ngayon. Yung Diyos ba ng Amoreo, Diyos ba ng Mesopotamia? Pinapipili niya, pumili kayo ngayon. 22. Pumili ang bayan. Pero hindi tapos ang lahat sa pagsasabing pumili na kami. May kondisyon. Kung pinili nyo ang Diyos, itapon yung Diyos-Diyosan. Iwagsin nyo yung hindi magandang bagay. Huwag yung samahan ang mga ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Ikiling ninyo ang inyong pag-isip. 3:1 ng Kolosas, sabi ni Pablo na ginagamit natin sa bautismo. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Pumili ka na. Kung pumili ka na kahapon, kung pumili ka na ngayon, kung pumili ka na nakaraan, magdesisyon ka. Manumpa ka, mangako ka, maglilingkod ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Pumili na kayo sa Panginoon? Pumili na kayo sa Panginoon? Come on, Arizala family, pumili na kayo sa Panginoon. Abina family, pumili na kayo sa Panginoon. Ulta family, pumili na kayo sa Panginoon. Sordalia family, pumili na kayo sa Panginoon. Cervantes family, pumili na kayo sa Panginoon. Pumili kayo ngayon. Sana yun, pumili tayo ngayon. Kung pumili ka na, kung nakapili ka na, magdesisyon ka. Come on. Amen. I believe na uusap ang Panginoon. Hindi sapat, Pastor, sasamahan kita. Pastor, mahal ko ang Diyos. If you love Him, keep 10 commandments. Woo! Come on, praise the Lord.
Yung bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos, huwag mo nang gagawin, huwag mo nang pupulutin, huwag mo nang dadamputin. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi po pwedeng pumili ka at hindi ka magdedesisyon. Pumili ka at manindigan ka. Pastor, maganda ata doon sa kabila, sa labas. No, pumili ka at manindigan ka. Kaya naman ang church na ito kahit wala ka. Pero sinasabi ko to sa iyo, hindi para magmakaawa ako o magmakaawa ang Diyos sa iyo. Pero pag-isipan mong mabuti mga kapatid kung tama ba ang gagawin mo. Maraming pwedeng umakit sa atin na promosyon sa sanlibutan. Maraming pwedeng komisyon sa atin, dito ka na lang. Pero kailanman, hindi ka makakatakas sa katotohanan. Kasi kung ano yung pipiliin mo, dyan ka magpapatuloy. At kung ano yung pipiliin mo, dyan ka mananagot. Amen? Seryosong bagay ito, mga kapatid. Hindi tayo nagtatayo ng tindahan dito. Pag nalugi, bagsak, isara natin. Gawain ito ng Panginoon. Diyos ang pinaglilingkuran mo. Banal na Diyos ang pinaglilingkuran mo, mga kapatid. Amen? Pumili ka ngayon. Sabi mo sa asawa mo, pumili tayo ngayon. Pumili ka ngayon. Sabi mo sa anak mo, pumili ka ngayon. Kung sinasabi mo maglilingkod sa Panginoon, sundin mo yung utos ng Diyos. Period. Nag-decide ka, year 2021, 2022, 23, 24, up to 25 o 26, pumili ka. Magdesisyon ka, manindigan ka. Hindi pa pwedeng, kung gustuin mo lang, kung nasa mood ka lang, kung kailan ka lang excited, hindi. Hindi ganun ang paglilingkod na ipinakilala sa atin ng atin pong Panginoon. Hindi tayo nag-enroll sa isang kurso. Kapag ayaw natin, mga kapatid, idadrop na natin. Kapag ayaw na natin yung subject, hindi natin papasukan. Hindi ka nag-enroll sa school. Nakipag-isa ka kay Kristo. Kaya nga, till death do us part. Kagaya ng vow ng isang babae o lalaki sa kanyang asawa na magsasama tayo sa hirap o ginhawa, sa lungkot o saya, sa sakit o kagalingan. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi kontratang nagtatapos o may termination. Ito'y tipanan sa harapan ng Diyos. Maging ang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus ay isang tipanan din na hindi ako, Panginoon, titigil sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Kamatayan lang makakapagtapos ng paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. Hallelujah, kamatayan lang. Hallelujah, ang pwedeng magtapos ng buhay ko sa mundong ito, Panginoon. Pero pagbangon kong muli, mananatili muli ako sa iyo. Amen? Kaya nga sa mga ikinakasal ng mayor or ng pari o pastor o ministro, lagi hina-highlight yan. Lalo kapag ikaw ay magsusuot ng singsing, sinasabi ng minister, ng officiating minister, ito yung singsing, tanda ng aking katapatan at pag-ibig sa iyo, na ipinapangako ko na magsasama tayo sa hirap o ginhawa, lungkot o saya, sakit o kagalingan. Till death do us part. Hindi ka lang nagdesisyon. Dapat determinado ka sa iyong aksyon. Amen? Kasi hindi ka lang pumasok sa isang simpleng bagay. Ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Amen, church? Pumili na ba kayo? Isang tanong na pagsisiyasat, hindi ko kailangan sagot, pero kailangan pagsisiyasat. Pumili na po ba kayo? Desidido na po ba kayo? Pang-5 taon pala natin ito, pero pumili na po ba kayo? Gusto kong muling sabihin yung sigaw ni Osve, pumili kayo, bayan ng Diyos. Bawat pamilya naglilingkod sa Diyos, pumili kayo sa Diyos. Pipiliin niyo ba ang Diyos ng sanlibutan? Pipiliin niyo ba ang Diyos, hallelujah, ng ibang bagay? Sagad ang akin at ang aking sambahayan. Maglilingkod ako sa Diyos. Piliin niyo yung ibang Diyos na gusto niyo. Piliin niyo yung ibang pananampalatayang gusto niyo. Pero ako, maninindigan ako sa katotohanan. Ako, maninindigan ako sa tama. Amen. Pumili tayo ngayon.
Kung pumili ka na, manindigan ka sa pinili mong yan. Amen? Magdesisyon ka. Meron kang bibitawan, meron kang aalisin, meron kang idadagdag na hindi mo na idadagdag dati. Meron kang ipagpapatuloy na mahirap ipagpatuloy, pero kailangan mong pumili. Hindi garantiya mag-asawa kayo, buo na yung pananampalataya mo. May mga pagkakataon, alam kong hinihila ka rin ng kanyang kahinaan. May pagkakataon na ahawa ka rin ng kanyang maling prinsipyo at maling pananaw. Kaya sinasabi ko sa bawat individual, pumili kayo ngayon. Pumili tayo ngayon. Kahit anak ka, pumili ka ngayon. Sabi ko sa isang kapatid natin sa FCJC, sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, wala tayong karapatang maglaylo, wala tayong karapatang tumigil, wala tayong karapatang manghina, wala tayong karapatang magpabagal-bagal sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yung pinili mo at yung pinipili mo, una ka nang pinili, bago pa sa piliin, pinili ka na ng Diyos. Ngayon, bakit mahirap piliin ang Panginoon? Ngayon, pinili ka na ng Diyos. Bakit mahirap piliin sa'yo ngayon? Bakit hirap ay suko ang mga bagay sa buhay mo ngayon? Ngayon, pinili ka ng Diyos. Nilaban ka sa cross. Come on! Ilawan ka sa cross. Tinawag ka anak ng Diyos. Hinugasan ka. Binihisan ka. Bakit ang hirap kong piliin ng Diyos? Woo! Nagma-search. Piliin mo ang Diyos. Okay lang sana kung yung pipiliin mo, hindi ka pinili. Kaya lang, yung pumili sa'yo, pinaglaban ka. And bago mo pa man siya piliin, pinili ka na niya. Hindi ka kapili, pinili ka niya. Alam niya may pagkukulang ka. Alam niya may kapabayaan ka. Alam niya may kahinaan ka. May mga bagay kang hindi nagawa. May mga bagay kang may mga nangyaring mali sistema. Alam mo, hindi dapat gawin. Ginawa mo, sinabi mo, nilakaran mo. Sinastify mo, pinanindigan mo. Alam niya. Pero until now, pinipili ka pa rin niya, Jay. Pinipili niya pa rin tayo. This is the message for today, mga kapatid. Pinili ka ng Diyos. Piliin mo rin ang Diyos. Hindi lang sa panahong okay ka. Hindi lang sa panahong, hallelujah, malusog ka. Kahit mahirap, kahit nakasakit, piliin mo ang Diyos. Bahagi lang yan. Hindi yan yung kabuuan. Bahagi lang yan ang paglalakbay. Kailangan walang pagdaanan yan. Pero hindi ka babagsak dyan. Hindi yan yung palutunguhan natin. Bahagi lang yan. Come on, bahagi lang yan. Problema, pagsubok, karamdaman, bahagi lang yan. Pero hindi yan yung kabuuan. Hindi yan ang kalutunguhan mo. May langit, kaya wala lang pagtanis, kaya wala lang pagtiyak, kaya wala lang kahirapan. Come on, naungusap ang Panginoon, mga kapatid, sa mga oras na ito. Stand for that message. Come on, sanda yun, sanda yun. Oh, lalo mo, sanda yan, lalo mo. Oh my God, thank you, Jesus. Bumabahan ni church, God. Oh, lalo mo, sanda yan. Oh, lalo mo, sanda yan. Oh, lalo mo, sanda yan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya gano'n na lang yung sigaw ni Josue. Bakit? Kasi alam ni Josue, kahit matigas yung ulo ng kanyang kababayan, pinili pa rin sila ng Diyos. Hallelujah. Alam niya, saksi sila sa mga paglalakbay nila. Saksi siya sa mga reklamo ng kanyang bayan. Saksi siya sa mga reklamo nila sa Panginoon. Naririnig niya yung sinasabi ng kanyang bayan. Alam niya yun bilang leader. Pero malakas yung loob niyang sabihin, pumili kayo ngayon.
At ako, kasama yung pamilya ko, pipiliin ko ang Diyos. Bakit? Alam niyang hindi sila kapili-pili, pinili sila. Alam nilang may pinabayaan sila, pinili pa rin sila ng Panginoon. Alam nila may ibang Diyos-Diyos ang tinanggap at sinamba yung kanyang kababayan, pero pinili pa rin sila ng Panginoon. Papatawirin pa rin sila sa lupang pangako. Nung panahon ni Moises, nung sumamba sila, nung gumawa si Aaron ng goyang ginto, halos lahat doon pinatay ng Panginoon. Pero yung ibang, yung sumunod na henerasyon doon, mga kapatid, sapagkat nanganak sila ng anak, dumami sila uli, mga kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon, may kasalanan yung mga ninuno niyo sa akin. Hindi kayo karapat dapat pumasok dyan sa lupang pangako. Amen. Iba yung mga ninuno natin dati, hindi nila pinili maglingkod sa Panginoon. Yung mga magulang natin dati, hindi nila pinili maglingkod sa Panginoon. Yung mga nauna sa atin, hindi nila pinili maglingkod sa Panginoon. Kundi sinabi ng Panginoon, sino kang hindi karapat dapat sa langit, bawal ka dito sapagkat may atraso yung inuno mo. Hindi. Ayon nga sa sinabi ng kanta, tinawag tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon, tinawag tayong espesyal ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ating nakaraan, hindi dahil sa ating pong kasalanan, kundi dahil mabuti ang ating Panginoon, dakila ang ating Panginoon. May mga pagkakataon na papabayaan natin siya. May mga pagkakataon na natin sa inuuna. May mga pagkakataon tinatamlay tayo. May mga pagkakataon, andali natin manghina, andali natin malupay-pay, pero pinili tayo ng Diyos. Ngayon, sasabihin ko muli sa bawat departamento, sa iglesia dito, mukha naman itong gasgas, mukha naman itong dating sigaw, pero patuloy ko isisigaw. Piliin natin ang Diyos. Piliin natin ang Diyos. Sabi, dahil pinili tayo ng ating Panginoon. Holobo, sandaya, lolobo. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Kaya po kayo sinasanay ng iglesyang ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pamamahala sistema ng ating Panginoon sa lugar na ito, ay dahil gusto kayong dalhin ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Sabi nga ni Apostol Pablo, upang maiharap ang Kanyang iglesia na walang dungis at anumang kapintasan sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung may sakripisyo man, may pagsubok man, may pinagdadaanan man, sa paglilingkod na ito, titiisin natin. Amen. Titiisin natin alang-alang sa ating Panginoon. Tagal na panahon na kayo naman nagtiis ng hirap. Ngayon na malapit nang bumalik ang Panginoon, hindi natin alam, pero malapit na, maiksi na lang ang buhay natin. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Konting tiis na lang. Amen. At yung pipiliin mong buhay ng paglilingkod sa ating Panginoon, hindi mo ikalulugi, kundi iyong ikapagwawagi. Amen. Sabi nga ng Biblia, 30 ng awit, hallelujah, pag-iyak ay magtatagal sa kinagabihan, ngunit galak ay dumarating sa kinaumagahan. Kaya kung nagtitiis start ng kataon ng ibang tao, hindi nila naiintindihan, hindi nila alam, script lang to, hallelujah. Script lang itong ginagawa natin. Script lang itong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Hindi nila alam, may pangako ang Diyos sa nagtitiis, sa umiiyak, sa sumusunod, sa nagsasakripisyo, sa umiwas sa kasalanan, sumampalataya kay Kristo. Meron preso. Hindi nila naiintindihan yun. Akala nila nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Darating ang panahon, wala lang nakakatawa. Kapag bumalik na ang Panginoon, wala lang tatawa. At wala lang nakakatawa. Tawanan nila yung paglilingkod natin, pagsamba natin sa Panginoon. Sige, pero pag nasa palapap tayo, tingnan natin kung tatawa pa siya sa atin. Kapag dinadagit na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi ko lang alam kung tatawanan na tayo, mga kapatid. Baka dyan ay pagtangis at pagngangalit ng kanilang ngipin. Dapat pala naniwala ko sa kanila. Dapat pala sinunod ko yung sinasabi nila. Dapat pala ginalang ko yung Diyos nila. Dapat pala sinunod ko yung proseso ng kaligtasan sa buhay ko na sinasabi ng mga taong ito. Hindi pala sila tunay na baliw. Sila ngayon ang inaaliw. Hallelujah. Sila ngayon ang nasa piling ng Diyos. Hallelujah.
Church, ano man ang mangyari, maglingkod ka sa Panginoon. Ang paglilingkod na itinuturo ng Biblia, hindi gaya ng sinasabi at iniisip ng iba. Kapag nasa mood lang, kapag excited lang, kapag may pagpapala lang, pag maganda lang yung turo ng pastor, come on. Pag pabor lang sa naririnig nila, doon lang sila gustong marinig, doon lang sila gustong dumalo, doon lang sila gustong sumunod, doon lang sila gustong magpatuloy sa Panginoon. Pag napapaboran yung gusto nila, kapag kakampi nila yung salita ng Diyos, pero ngayon kailanman, walang turo na ganyan ang Panginoon at ang mga apostol, mga kapatid, sino mang ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Acts chapter 14, nangaral si Apostol Pedro, kinakailangan nating dumaan sa pagsubok bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Lagi ko pong hamon sa inyo, tingnan nyo kung sino lugi sa atin sa pagitan ng mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon. Di hamak na sila ang mas lugi, hindi po tayo. Piliin mo ang Diyos. Kung pumili ka na, ipagpatuloy mo yan, pinili mo na yan. Manindigan ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang tinanggap mo, hindi tao, hindi grupo ng pananampalataya, hindi church ang tinanggap mo, ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, nakakapaglingkod ka ngayon ng ganyan dahil ikaw ay na-born again. Hindi ka may espiritu ng sino mang tao. Meron kang Espiritu Santo ng Panginoon. Nagagawa mo ang bagay na yan, naiintindihan mo ang paglilingkod na yan kasi meron ng Espiritu Santo na bumabalo sa isip at puso mo, kapatid. Kaya piliin nating maglingkod sa ating Panginoon. Hindi lang dahil okay ang kalagayan, kundi kahit mahirap ang sitwasyon, piliin mo ang Panginoon. Amen? Hala church, sa bawat pamilya, piliin nyo ang Panginoon. At kung pinipili nyo ang Diyos, the same na sigaw, hallelujah, ni Josue, ay parehong sigaw natin sa iglesyang ito. Manumpa kayo sa Diyos. Itapon nyo ang mga Diyos-Diyosan. Mangako kayo sa Panginoon, hallelujah, na kayo ay susunod. Kikiling ninyo ang inyong mga puso. Ihihilig ninyo ang inyong mga puso sa ating Panginoon. Alisin nyo ang Diyos-Diyosan sa isip at puso. Alisin ninyo anumang mga ribulto na hindi kalugod-lugod sa harapan ng atin po, Panginoon. At yan yung panawagan ni Josue bago magwakas yung kanyang buhay. Ay sa ating buhay, bago bumalik ang Panginoon, yan ang palagi nating dapat marinig. Wala namang kaso sa iglesia nito, pinapangaralan natin ang pagpapala. Tama. Ipinapangaralan pa natin paano lalago ang ating buhay pananampalataya, ang ating spiritual, even yung ating finances, paano tayo lalago sa ating sa ating kalagayan pinansyal. Pero pinapangaral din natin sa iglesia ng ito, mga kapatid, ano yung mga bagay na hindi tama? Ano yung mga bagay na hindi dapat? Ano yung dapat mong itigil? Ano yung dapat mong ipagpatuloy? Kasi yung buhay ni Joshua, wala na pa man kasama niya si Moises na kanyang leader, mga kapatid. Dinisciples siya ni Moises hanggang sa mamatay si Moises, siya ang pumalit. At sa kanyang paglilingkod mula nung umpisa hanggang dulo, pinili niya ang Panginoon. Kaya ang sigaw niya sa kanyang bayan, piliin niyo ang Diyos. Pumili kayo ngayon. At kung pumipili kayo, saksi din naman kayo sa bagay na yan, manumpa kayo sa Diyos at paglingkuran niyo ang Panginoon. May kondisyon. Hindi pa pwedeng pinili mo ang Panginoon tapos yung paa mo na sa sanlibutan. Hindi pa pwede yung pinili mo ang Panginoon tapos hindi ka dadalo sa gawain. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwedeng pinili mo ang Diyos tapos hindi ka magsasabi sa leader, sa authority. Hindi pa pwede yun. Hindi rin pa pwedeng susunod ka sa Panginoon. Ni Bible mo, hindi mo mabasa. Ni prayer, hindi mo magawa. Hindi pwede yun. Kung pinili mo ang Diyos, piliin mo rin yung gawain ng Diyos. Kung pinili mo ang Diyos, come on, amen. Kung pinili niyo ang Diyos, at kung pumili na kayo, piliin niyo gawain ng Diyos. Piliin niyo yung gusto ng Diyos. Yung makakapagpabuti ng inyong kaluluwa. Yung makakapagpalusog ng inyong pananampalataya. Amen. Hindi pa pwedeng pinili mo ang Diyos, cellphone ka lang ng cellphone. Hindi pa pwedeng pinili mo ang Diyos, online games ka lang ng online games.
Pasignal ka lang ng pasignal. No, magbasa ka rin ng Biblia. Manalangin ka rin. Hindi naman natin nire-require yung haba ng panalangin, pero bigyan mo rin naman ng panahon ang Panginoon. Isipin niyo mabuti, pinipili ba talaga natin ang Diyos? Kung pinipili natin ang Diyos, bakit ayaw natin sa mga gawain ng Diyos? Ba't mas malakas pa yung kagusto ng laman na sundin yung hindi kalooban ng Panginoon kaysa kalooban ng Diyos? Amen. Again, tanong ng pagsisiyasat, pinipili mo ba talaga ang Diyos? Talaga ba? Ikaw ang magtanong sa Panginoon yan. Lord, talaga bang pinipili kita? Yung sinasabi pa ng labi, mas sa sinasabi ng buhay, mayroon bang spiritual inclination? Yun yung magtutulak, yun yung magsasabi. Kung talagang sinusunod mo ang Panginoon o hindi. Amen. Amen, mga kapatid. Halap natin ang Panginoon. Nandiyan pa po ba kayong lahat, mga kapatid? Kung talaga pinipili at pinili mo ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon, kung mahal mo siya, sundin mo yung utos niya. Ganun lang yun, kasimple. Kung pinipili mo siya, kung mahal mo siya, sundin mo yung gusto niya. Hindi yung ayaw niya. Tandaan niyo, ang Diyos ating Ama, ating kaibigan. Pero mayroon din siyang kalaban. Mayroon din siyang kalaban. O mapagmahal siya, mapagdisiplina rin. O maunawain siya, pero nagpapaalala rin. Mahabagin ang Diyos. Huwag natin ilagay lang, mahabagin lang ang Diyos, mapagpahinuhod lang ang Panginoon. Yes! Pero lagyan mo rin, nagdidisiplina rin siya. Anong sabi ng Biblia? Ang pag-ibig ay hindi nakikigalak sa gawain ng masama, kundi nakikigalak sa mabuti. Ganyan ang klase ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung talagang gusto mo yan, ituloy mo. Pero huwag kang magtataka kung gagawa ang Diyos ng eksenang ikakagulat mo. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos eh. Hindi na natin siya mamahalin sa bagay na pabor lang sa atin. Hindi na natin siya sasambahin, paglilingkuran at pipiliin sa mga positibong bagay lamang para sa Kanya. Mabuti siya, mabait siya, mahabagin siya, tumutulong siya, nagpapatawad siya, may biyaya siya. Huwag mo rin kalimutan na siya'y hukom din, tatayo din siyang hukom. Huwag mo rin kalimutan, Diyos siya, banal siya, ayaw niya ng kasalanan. Amen? Huwag mo kalimutan yun. Yan ang gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kapatid. Ayaw ko kayong sanayin sa positibong bagay lamang sa ating Panginoon. May right hand ang Diyos, may left hand din ang Panginoon. Amen. Piliin niyo ang Diyos. Pumili kayo, mga kapatid. Amen. Pumili na ba? Tayo mga katabi mo, pumili ka na ba? Piliin mo ang Diyos. Amen. Alisin natin ang lahat ng Diyos-Diyosan sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. At ang Diyos, mga kapatid, ay patuloy na magbibigay sa atin ng pagkakataon, hallelujah, upang tayo ay dalhin ng Panginoon, praise God, sa tamang paglilingkod. Kung may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin nagagawa at nasusunod kung ano yung nais ng Panginoon, o ika nga, kung wala ng hilig ang ating puso, ang ating buhay sa direksyong nais ng ating Panginoon, kailangan natin maging alarma. Kasi nasa hindi magandang kalagayan ang ating pananampalataya. Naalala niyo ba ang ating Sunday School kanina? My sheep shall hear my voice and they follow me. Automatic yun. Marinig nito pa yung tinig ng kanyang pastor, sunod siya.
Hindi ka na Lord, baka pwede pag-usapan naman natin ito. Lord, baka ito partial lang. Hindi. Partial disobedience is still disobedience. Yung kalahating hindi pagsunod, even yung kalahating pagsunod, ay mananatili pa rin sa harapan ng Diyos na hindi pagsunod yun. Yung page sa bawasan ng dalawa, hindi na buo yun. Amen. Hindi na masasabing buo yun. Meron pa rin puwang lalabas na kalahati. At kung ina-acknowledge mo sa puso mo, sa sarili mo, na Lord, may mga pagkakataon, Panginoon, nawawala yung inclination, nawawala yung hilig ko, nawawala yung gusto ko, Panginoon, sa kalooban mo, sa direksyon na gusto mo sa buhay ko, Panginoon. Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, ihilig mo yung puso ko sa iyo. Amen? Ihilig mo yung puso ko sa iyo, Panginoon. Kung ako may nalalayo, kagaya nga po ng David, sabi niya sa kanyang panalangin, create in me a clean heart. Likhaan mo ako ng bagong puso at magbangon ka ng mabuting espiritu sa loob ko. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking pagkaligtas at pag akong mawalay sa iyong presensya. Cast me not away from thy presence and let not your Holy Spirit apart. Pag akong maiwalay, Panginoon. Delikado po. Kung naglilingkod na tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa tradisyon na paglilingkod. Kung may napapabayaan ka na, hindi ko ginagarantiyang nasa FCJC tayo, mga kapatid, okay ka na. Hindi lahat ng kapatiran natin nasa FCJC, okay talaga. Hindi yan panghuhusga, yan ay pagsasabi ng tama. Hindi po, mga kapatid, lisensya ang pagiging FCJC. Hindi rin po pagiging lisensya, pagiging Pentecostal. Meron nga pong ibang Pentecostal, mga kapatid, hindi pa lubusang nagsusuko ng buhay sa Diyos. Kaya ginigising natin ang ating pong natutulog na isipan, mga kapatid, na ihilig natin ang ating puso sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 8, ang nabubuhay sa laman, mag-aani ng kamatayan. Tatapat ang namumuhay sa Espiritu, ayon sa binasa kanina, ay magtatamo ng buhay at kapayapaan. Piliin mo kung sino yung Diyos na paglilingkuran mo. Piliin mo kung sino yung Panginoon na susundin mo. I believe. Kung meron kang sincerity, kung meron sincerong paglapit ang puso mo, Lord, i-incline mo yung puso ko sa iyo. Ihilig mo, ikilig mo yung puso ko sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako, mga kapatid, mula sa trono ng Diyos, maririnig ka ng Diyos. Malalaman ng Panginoon ang sinisigaw ng bibig mo at higit sa lahat, ang sinisigaw ng puso mo. Naalala niyo po ba yung panalangin ng dalawang tao sinabi ng Panginoon? Yung panalangin ng Pariseo at panalangin, mga kapatid, ng isang maniningil ng buwis. Sabi ng Pariseo, nagpapasalamat ako sa iyo, O Diyos, hindi ako kagaya ng taong ito. Ako pinag-iika po, makaitlo. Ako pinag-aayuno 2 beses o 3 beses sa isang linggo, Panginoon. At ang sabi ng Biblia, hindi sa kinalagdan ng Diyos. Ano yung kinalagdan ng Panginoon? Yung pusong tapat ang sasabing, mahabag ka sa akin, ako na isang makasalanan. Mas maganda ng anyong mo sa Panginoon. Hindi ko kayang wala ang kalooban ng Diyos. Na hindi ko kayang wala ang presensya mo, Panginoon. As yes, Lord, nawawala na po ako sa aking linya, Panginoon. Yes, Lord, ibalik niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo, Panginoon, yung dating sigla. Ibalik mo yung dating kalak. Ibalik mo yung dating gana. Ibalik mo, Panginoon. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Come on! Maging prayer natin sa Panginoon. Ang bagay po na yan, mga kapatid. Hallelujah. Maging transparent tayo sa Panginoon. Hindi garanti ng tataas ka na kamay, okay pa ang puso mo. Hindi garanti ng tataas hallelujah, ng tinig ang labi mo, okay pa ang puso mo. Pwede sumisigaw ang labi. Pwede nagtataas ang kamay. Pwede tumatalon, hallelujah, yung paa. Pero yung puso, ang layo na. Kaya sa iglesang ito, sa pagtilingkod na ito, hindi natin papayagan makalusot tayo sa kanyang paniniwala, sa kanyang prinsipyo, sa kanyang pananaw. Ibalik ka na Diyos. Ibalik ka na Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Ibalik mo puso mo sa Diyos. Amen. Amen, young people.
Ibalik mo sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Every altar calling, doon lang ako makakapag-pray sa ibang young people na gusto kong ipag-pray sa pag-petition sa harapan ng Diyos. Alam nila kung sino yung tinutukoy ko, mga kapatid. Hallelujah. Doon lang ako makakabuelo ng oras na ipag-pray ko sila sa Panginoon. Sabi ko, lumabas na ako kontrabida, mga kapatid, pero pasalamatan nyo na lang ang Diyos. May makulit na pastor na maliit sa harapan ninyo, mga kapatid. May makulit na pastor na kaya pa rin kayong ipag-pray kahit hindi nyo pinag-pray. Kaya pa rin kayong ipamagitan sa harapan ng Panginoon. Kahit nakakalimutan nyo, kahit hindi nyo man ako pasalamatan, kahit hindi nyo man ako i-recognize, I'm still doing my part. I'm still doing my job. I laid up my hands to you. Ipag-pray pa rin kita. Bakit? Kasi gusto ng Diyos as gusto ko rin. Ihilig mo ang puso mo sa harapan ng Diyos. Amen. Even sa mga elders sa church, sa mga nanay, tatay, simple ako na nalangin, Lord, open their hearts, open their minds, i-rebuke mo sila, i-correct mo sila. Doon man lang, maipabot ko sa Panginoon. Lord, they need deliverance. Lord, they need rescue. Iligtas mo sila sa maling tao. Iligtas mo sila sa maling prinsipyo. Iligtas mo sila sa maling relasyon. Iligtas mo sila. Kahit hindi man mangyari yung pinapanalangin ko sa Panginoon, naniniwala ako sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos at kapangyarihan ng kanyang, hallelujah, kaluwalhatian, kayang gumawa ng Diyos ng paraan. Tandaan nyo, mga kapatid, walang mainit o walang matigas na tinapay sa mainit na kape. At walang matigas na puso sa mainit na kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Every Sunday, pinagsisikapan kong makalapit ako sa kanila. And especially, marinig nila tinig ko bilang pastor. Hindi ko sila pwedeng hayaan lang na lumalangoy sa kasalanan, sa maling bagay, sa deception ng demonyo. Tama ang aking ipinaglalaban. Bakit ako matatakot kung marinig man nila ako? Mas matatakot ako, mga kapatid, kung sila ay malagay sa maling paniniwala, kung malagay sila sa buhay na hindi na sila makakaalpas pa doon at pagsisisihan na lang nila. At para wala din akong pagsisisihan, dahil sinabi ko, piliin niyo ang Diyos. Sa dulo, wala akong pagsisisihan, dapat pala binarbin ko sa Panginoon. Dapat pala nanamagitan ako sa Panginoon. Dapat pala ginawa ko yung part ko sa Panginoon. At least wala akong pagsisisihan. Sila pwede magsisi, pero ako wala akong pagsisisihan. Dahil ginawa ko kung ano yung tungkulin ko. Maybe labas na yan sa tungkulin ko bilang pastor, pero kinakailangan kong tumayo bilang pangalawang magulang sa iglesyang ito. Ang hindi ay hindi, ang tama ay tama, ang dapat ay dapat, itigil ang dapat itigil, ipagpatuloy ang dapat ipagpatuloy. Sa mga nais sumama at pinipili ang Diyos, murihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. God can make a way where there seems to be no way. Walang naatras, walang hihinto, walang uurong. Tayo'y sumulong. Kayang gumawa ng Diyos ang paraan. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa tenga ko, maalis lang yung demonyong spirito. Hanggang marinig nila yung panawagan. Piliin mo ang Diyos. Alisin mo yung Diyos. Kung magulang hindi mo sila pinaglalaban, ako ipaglalaban ko sila. Hanggat kaya ko. Hanggat kaya ko. Pagsasabihan ko yan. Papangaralan ko yan. Dahil hindi biro ang paglilingkod natin.
naniniwala pa rin ako sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Alam ko yung panawagan na yun ni Josue ng panahon niya. Hindi lang yun kumpiyansa ng lakas ng loob na meron siya. Kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, piliin niyo ang Diyos. Alam niya, walang lugi sa pinaglalaban niya. Alam niya, hindi siya dihado kasi alam niya, sasamahan siya ng Panginoon. Kasi kilala niya ang Diyos mula pa man sa kanyang maninuno. Alam niya kung paano gumawa ang Diyos ng himala. Nung panahon na naglalakbay sila, alam niya kung paano kumilos ng Diyos. Kaya believe siya sa kapangyarihan ng Diyos. Alam ko, hindi lang yun, malakas ang loob niya. Dahil dala niya ang pangalan ng Panginoon, kundi alam niya at kilala niya ang Diyos sa kanyang buhay, kung sino siya. Kaya buong puso niya sinabi, pumili kayo ngayon, bayan ng Israel. Pumili kayo, sige, kayo ang saksi sa bagay na itapon niyo yung mga Diyos-Diyosan, manumpa kayo sa Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon na meron pa tayong hawak-hawak, dala-dalang bagay galing sa sanlibutan. At maglilingkod tayo sa Kanya. Sabi niya nga, tanggihan natin ang ating sarili at sumunod tayo sa Panginoon. Kung ipagpipray mo yan sa Panginoon, Lord, incline my heart unto you, Jesus, unto you, Lord. Naniniwala ko, kaya kang tugunin ng Panginoon. At hanggang sa ang isip ng Diyos maging isip mo. Hanggang sa ang tibok ng puso ng Diyos ay maging tibok mo. Hanggang sa ang kalooban niya ay maging kalooban mo. Kaya nga lagi nga po natin sinasabi sa church na ito, sumuko ka na. Sabi mo sa katabi mo, sumuko ka na. Sige, pilitin mo, sumuko ka na. At kung may alam ka sa Kanya, sumuko ka na. Sumuko ka na, isuko mo na yan. Hindi yan maganda, hindi yan mabuti, hindi yan makakatulong sa iyo. Isuko mo na sa Panginoon. Hallelujah. Hindi mo ba isusuko, napaparalyze yung pananampalataya mo? Hey, hello. Hindi mo ba isusuko, napapahamak na yung kaluluwa mo? Hindi mo ba isusuko, nagiging bastos ka na sa magulang mo? Come on. Hindi mo ba isusuko yan? Yung maling ugali na yan, hindi mo ba isusuko yan? Aalagaan mo pa ba yan? Talaga? Talaga? Amen ay? Hindi pa ba dapat isuko yan? Nagiging ibang tao? Let that sink it for a while. Sige, ayaw natin mag-sink in sa atin yan. Hindi pa ba isusuko yan, naapektuhan yung pamilya mo? Naapektuhan kayo mag-asawa, nagkakabanggaan kayo ng prinsipyo. Hindi pa isusuko yan? Di ba kasi sabi ng otoridad ng polis, sumuko ka na bakit? Nasa mali ka eh. Sasabihin ba niya, sumuko ka na pag nasa tama ka? Hindi. Sabi niya, sumuko ka na kasi nasa mali ka. Kami yung tama. At pag ipinagpatuloy mo yung mali na yan, huhulihin ka namin. Mapapahama ka. Tama? Tama, mga kapatid. Hello po. Nandiyan pa ba kayo? Tama? Tama? Hello po. Kaya nga sinasabi, sumuko ka na kasi nasa mali ka. Alam na otoridad, ikakapahamak mo yan pag nagdroga ka. Ikakapahamak mo yan pag pumatay ka. Ikakapahamak mo yan kapag may baril kang hindi lisensyado. Kaya sabi ng otoridad, okay, sumuko ka na. Nasa mali ka eh. Ipaglalaban mo ba yung mali, napapahamak ka na. Kasi kung itutuloy mo yan, mananagot ka sa batas. Tama? Pwede ba sabi mo sa katabi mo, sumuko ka na? Church, walang mahirap intindihin doon. Sa totoo lang po, biyaya ng Diyos sa kanyang papuri. Hello, mananay tatay, mga kapatid sa Panginoon. Wala pong mahirap intindihin sa paglilingkod sa Panginoon. Inahon ka sa putik, binihisan ka, pinaliguan ka, ibinalik sa iyong katwiran, ang kabanalan, na bilang isang anak ng Diyos. Tapos babalik ka sa dating kalagayan. Hindi mabuti yun. Hindi magandang biro. Hindi talaga nakakatawa yan. Talagang sa harapan ng Diyos, kalapas-tanganan yan.
Kaya nga sabi nga ni Pedro, tugma sa kanila ang kasabihan, unang Pedro Kapitulo 2, tugma sa kanila ang kasabihan, ugali ng aso na kanyang sinuka, kanyang kakainin. Ugali din ng baboy na pag pinaliguan, babalik sa putik. Ay talagang ganun ang magiging, masakit yan. Ganun talaga ang magiging kalagayan ng isang tao. Inahon mo na, babalik pa. Sinabihan mo na, sinusuway pa. Buksan ng Diyos ang ating mga puso at ating isipan, mga kapatid sa Panginoon. At malaman natin kung ano yung mabuti at tama sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Biblia, Romans 6, verse 1 to 2, patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Madiin. Hindi lang hindi. Hindi. Dos, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ine-expect kasi ng Panginoon na hindi ka na mamumuhay kasi dati ka na namumuhay dyan. Umalis ka na. Hindi ka na dapat babalik doon. 4, talo sa 4. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. 15. Ngayon, malaya na ba tayo magkasala dahil hindi tayo saklaw ng kautusan, kundi ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Nakita niyo po yung paglililang ni Apostle Pablo, yung pagbibigay ng diin niya. Hindi marapat. Kaya nga mayroong spiritual inclination, dun ka na pumunta, dun ka na tumungo, dun ka na magpatuloy sa gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. Isang bagay po ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. That we should incline our ears to Him. Naihilig natin ang ating mga pakinig sa ating Panginoon. Nadaanan pa natin ito sa ating pong Sunday School kanina. Yung sinasabi ng Deuteronomio 6:4, sabi niya, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Diyos. See? Sabi niya, dinggin mo. Pakinggan mo. Ito yung pangunahing utos. Ang Diyos ay isa. After mong pakinggan, ito yung gagawin mo. Ibigin mo siya ng buong puso. Buong lakas at buong pag-iisip. Kaya nga po, hindi po tayo naniniwala, hindi tayo believe, mga kapatid, sa pagkatapos makinig, binabaliwala na lang. Sabi na po sa Santiago yan, sa 5 ng Santiago, yung taong nakikinig lang pero hindi tagatapad, mga kapatid, ay parang nagsalamin lang baga. Kinakalimutan din ang sarili pagkatapos. Amen. Hindi po yan nagtatapos lang sa pakikinig. Purihin po ang Diyos. May mga kapatiran tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pangaral. Sa Kanya papuri, pasasalamat. At wala pong dapat pasalamatan, Panginoon lang. Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. And ako rin po ay naniniwala na sa bawat linggo, ang bawat Sunday school at ang bawat salita ng Diyos sa pangaral during preaching, ginagamit ito ng Panginoon upang tayo ay mailuwid. Upang tayo ay mabigyan ng babala, upang tayo ay ma-inform, tayo ay ma-orient ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Naniniwala po ako, mga kapatid, na mayroong mga hinihipo ang Diyos sa kanilang mga puso. Hallelujah. Kaya nga tayo minsan naiiyak sa altar call. Pero mga kapatid sa Panginoon, hindi lang po natin dapat marinig ang salita ng Diyos. Dapat din tumatak at pumasok ito sa ating mga puso. Sabi ng Deuteronomio 6:4-6, at ang salita ng Diyos na iyan na inyong narinig ay sa inyong puso. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi lang marinig, hindi lang sumagi sa tenga, dumaloy. Grabe ka Tagalog. Dumaloy. Dumaloy sa puso. Kansano na ako ng Tagalog, Chris? Palakpakan natin ng Panginoon. Dumaloy sa ating mga puso. Kaya na, nagtataka ba kayo? Bakit merong Biblia?
Hello po. Alam kong gutom na kayo. Ako din naman. Gaya ng sabi ko nung nakaraang linggo, maganda sanayin natin ang mga kapatiran. Magsakripisyo, katuparan. Amen. Pagka ganito, maaga kang kumain. Magpaspas ka na kain. Talagang, mapapalaban ka talaga. Amen. Hindi ba kayo nagtataka bakit maseta ng Diyos? Siguro nagtataka rin talaga na ang ilan sa atin, mga kapatid. Pero, napansin niyo ba, yung binigay sa atin, salita ng Diyos, at ang nagsulat ay mga tao. Magkaiba ang may akda sa nagsulat. Ang may akda, Diyos. Ang nagsulat, tao. Ang may akda, pag sinabi may akda, siya yung nagmay-ari. Kinasihan kasi niya ng kanyang Espiritu Santo. Pero yung nagsulat, tao. Hindi hayop, hindi manok, hindi sinaman. Tao. Ginamit ng Diyos ang tao para maisulat, mai-compile ang Biblia upang magamit po natin mga kapatid. Maring sumasagi sa isip natin, bakit may Biblia pa? Pwede naman tayong kausapin ng Panginoon sa langit, tayo lang makarinig. Ang ibang tao, hindi nila marinig. Tama? Pwede? Pwede mangyari yun, mga kapatid. Pwede magpababa na lang ang Diyos ng isang papel na nandoon yung salita ng Panginoon. Naisip niyo ba? Kinumpile pa. Naglaan pa ng oras at panahon. Kasi gusto ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo yan makalimutan. Pastor, pwede naman tayong kausapin ng Panginoon. Hindi lahat na kinakausap ng Diyos nakikinig. May iba nga bungol. Kung pababatayan ng tao, tinig, boses. Kahit nga si Jonas, kinausap ng Diyos, tumakbo. Sabihin, multo siguro yun. Pero niloob ng Diyos maing-compile ang Biblia upang, ang sabi nga ng Panginoon doon sa kanyang sima, sa Deuteronomy 6, at ilalagay nyo sa inyong leeg at noo ang mga salitang iyan. At ituturo nyo sa inyong mga anak. Yan na naman, mga magulang na naman. Napansin niyo ba, panahon pa rin ni Joshua, hindi lang sinabi niya, pamilya niya, sabi niya, as for me and my household, saga ng akin at aking pamilya, kasi kargo mo yan. Hindi pwedeng ikaw lang, i-drive mo rin pamilya mo. Akayin mo rin pamilya mo. Siguraduhin mo rin, iisa kayo ng pananampalataya. Nagkakaisa kayo sa hangarin na paglingkuran. Luwalhatiin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Gumagawa na naman ng eksena ng kaaway. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga nandito lahat ang atin pong kailangan. Ano yung iyong pamumuhay? Sino ang dapat mong isama? Sino ang dapat mong ikabit sa iyong paglalakbay? Ano yung gagawin mo? Nasa Biblia. Kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. So gusto ng Diyos para may hilig yung puso mo sa kalooban ng Diyos. Ihilig mo muna tainga mo. Ihilig mo muna yung pakinig mo sa ating Panginoon. Kaya minsan nagkakasablay-sablay ang ating mga desisyon sa buhay kasi hindi tayo nakahilig sa salita ng Diyos. Kung ano na lang yung maramdaman, magdesisyon. Kung ano na lang yung nakita sa ulap, magdesisyon. Meron tayong salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng senyales. Hindi mo na kailangan lagi mag-rely sa panaginip. Paano kung naginip ka na negatibo doon sa inaasahan mo? Hindi ka maniniwala. Kasi pwedeng malayo. Sa panaginip, yes, naungusap talaga ang Diyos sa panaginip, hindi ko pinag-question yun. Pero hindi lahat babatayan mo sa panaginip. Kasi mismo Biblia na rin nagsabi, mga kapatid, sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, karamihan sa panaginip ay walang kabuluhan. Bungang tulog lang, naisip lang, napanood lang, nanaginip. Pwede na ba agad? Kalooban na agad ng Diyos yun? Hindi lahat. Hindi lahat. Kaya kung managinip ka, kinakailangan meron ka ba diyang saksi? 2 or 3 witnesses are established. 2 hanggang 3 saksi ay makakapagpatunay. Amen. Makakapagpatunay.
Church, mahalaga ang salita ng Diyos. Dapat nating ikiling ang ating tainga sa salita ng Diyos. Dapat nating itong yakapin, dapat nating itong isabuhay, dapat dito ka sumangguni sa salita ng ating Panginoon. May mga pagkakataon man hindi mo maintindihan ang ating pangunahing doktrina, pero meron kang dapat basahin na kawikaan at mga awit. Alam niyo ba, ang aklat ng kawikaan at mga awit naglalaman po ng mga praktikal na pamumuhay bilang Kristiyano. Magandang basahin po ang aklat ng kawikaan at mga awit. Mamaya meron po kong sasabihin sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Kaya magandang paalala ito sa buhay ng isang Kristiyano, matagal man siya o hindi. Kumbaga, matagal ka namang naglilingkod o sa hindi. Magandang pagbatayan po ang salita ng Panginoon, lalo't higit po ang kawikaan at mga awit. Amen. Kasi pansinin niyo po, kung tayo, wala na po tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At wala po tayong ginagawang panalangin sa ating Panginoon. Hindi ko na nga pinipilit dito yung iba hindi nagpapasa ng video. Kasi nakakasawa din na parang mamilit ka na lang lagi. Alam naman nila yung tungkulin nila, nakikita naman nila nagpapacheck yung ibang kapatiran. Pero may iba dito parang wala lang. And mamaya, ipipetisyon ko mga kapatid kasi nahihiya ako sa inyo na, ako na lang mahiya. Nahihiya ako sa inyo na magpano na lang ng gamit kasi may iba pong nagbibigay sa akin ng gamit. Tinatanggiya, halos tanggihan ko kasi nakakahiya. Nagbigay ka ng gamit kasi hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakabidyo. Mamaya, ibawiin na lang natin, iba na lang pagawa natin mga kapatid. Amen? Okay lang po ba? Tayo naman dito, hindi naman tayo dapat magkahiyaan. Amen? Pastor niya naman ako mga kapatid. Amen? Amen po. So sa mga nakakapagbidyo ng panalangin, mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos. Amen? At sa patuloy na nananalangin sa ating Panginoon, pagpalain kayo ng Panginoon. Kung maya, pag-usapan natin maya, kung hindi magawa, mga kapatid, iba na lang papagawa natin. Kasi nakakahiya, mga kapatid. Hindi naman na dapat yan, bigyan pa ng sanksyon kasi dapat ginagawa na natin yan. Amen? Tungkulin naman natin ang manalangin. Ilang minuto lang po ang-require natin sa pagbibideo? 5 minuto lang. Kakayanin ba? Kaya kayo ng konsesyon, manalangin lang ng 5 minuto. Maiksi pa yan. Intro lang yan eh. Lalo kung magpatugtog ka pa, sa kasarapan ka pa ng panalangin, kulang yan ng 5 minuto na yan. At naipanalangin mo yung panalangin ng iglesia at mga kapatiran, kulang ang 5 minuto. Pero tawad na lang nga ang 5 minuto. Totoo lang, minsan lumuhod na ako sa inyo, makiusap lang, magkaisa naman tayo sa bagay na yan. Kasi hindi naman po yan kapakinabangan ko, kapakinabangan niyo po yan. Magsabi ng amen ang lahat po na nakagkakaroon ng benepisyo sa pananalangin sa gabi-gabi. Pati hindi sa video, nagumaya rin ah. Nakita ko eh. Hindi ko kayo pinapahiya. Pero hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya na mabanggit pa yan sa inyo? Mga kapatid sa Panginoon. Hello? Hello. Buhay pa? Still alive and kicking pa? Oh, Mr. Bugbog na. Anong nakakabugbog dun? Wala naman nakakabugbog sa mga sinabi ko. Kung guilty, palayain ng Diyos. Maganda yan. At least buhay ka pa. Nakakaramdam ka. Diba, Nay? Praise God. Nanay nga ako, nagpapasalamat. Iyak. Hallelujah. At least kita ko na may improvement kay nanay. Purihin ang Diyos ang mataas at paluwalhati. Amen. Gusto nakakaya naman yan. Yun nga eh, dapat mahiya ka na eh. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating ikiling ang ating mga pakinig sa salita ng ating Panginoon. At kapag nakakiling ang ating pakinig sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Noong ating Panginoong Yesus, nung siya nagkatawang tao, bago siya arestuhin at dalhin kay Poncio Pilato, saan po siya nadatnan? Trivia. Sa garden ng Gethsemane. Mateo 26, nasa Gethsemane siya, kasama niya si Apostol Juan, Pedro, at Santiago. Amen? At sa kanyang pananalangin,
yung content, isa sa content ng kanyang pananalangin, sabi niya, Ama, kung maaari lamang po ay lumagpas sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Ngunit hindi kalooban ko ang mangyari, kundi kalooban mo. Amen? Sabi niya, kina Pedro, naalala ko yung sinabi niya nung una, dito muna kayo, ako'y mananalangin muna, sapagkat napipighati ang aking kalooban. Naghihirap yung kanyang emosyon, yung kanyang kalooban. Nagtatalo ba yung kanyang laman at espiritu? Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, maaari lamang ay malagpas sa akin ang saro ng pagdurusan ito. Pero hindi kalooban ko ang mangyari, kundi kalooban mo. Ang tanong, nagtagumpay ba ang Panginoon? Yes, nagtagumpay ang Panginoon. Church, naging madali ang krus ng Kalbaryo dahil sa pagtitis sa Garden ng Gethsemane. Doon man siya umiyak, doon man siya nagtiis, doon man siya nakipag-bargain sa Panginoon bilang tao. Pero sa krus ng Kalbaryo, doon niya tinapos. Naging madali sa kanya na tapusin yung misyon, iligtas ang sangkatauhan, bayaran ang kasalanan dahil doon sa kinatagpo ng Panginoon sa Garden of Gethsemane. Kamusta ang mga Garden of Gethsemane sa buhay natin, mga kapatid? Huwag niyo pong tatanggihan ang mga Garden of Gethsemane ng Panginoon sa buhay natin. Diyan tayo kinakausap ng Panginoon. Diyan tayo kinakatagpo ng Diyos. Diyan tayo pinagpapala diyan yung anointing, diyan yung blessing ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa Garden ng Gethsemane, diyan ka hinahanda ng Panginoon. Kasi yung testing sa buhay mo ay magiging testimony ng Panginoon balang araw. At magbe-benefit yung buong pamilya mo. Magbe-benefit ka sa ating Panginoon kung magpapatuloy ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang mareregister sa ating puso kapag yan lagi ang ating narinig, ang salita ng ating Panginoon. At wala po tayong ibang gagawin kundi sumunod sa kalooban ng ating Diyos, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay maging tao. So, hindi masamang umiyak, magsabi sa Panginoon, kung maaari lamang, Panginoon, hindi ko maranasan ang pagsubok na ito, pero yung kalooban mo ang mangyari. Nakita niyo po ba, yung panalangin niya bilang tao may pakiusap, pero kahit mayroong pakiusap, mayroon pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi masamang umiyak ka sa altar. Hindi masamang magsabi kang nabibigatan ka. Hindi masamang magsabi na papagod ka. Hindi masamang magsabing, Lord, kailangan ko ang iyong presensya. Kailangan ko pang ang iyong awa. Ilapit mo ako muli sa iyo. Hindi masamang umiyak ka dito. Lagi tayong umiiyak dito sa altar. Lagi tayong umiiyak sa harapan, mga kapatid. Pero sikapin natin na ang bawat pagluha, pagbangon, dala ang kalakasan. Pagbangon, dala ang katagumpayan. Pagbangon, hallelujah, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pagbangon natin, maging ibang tao na ulit tayo at ramdam natin ang kalakasan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Umiiyak tayo lagi sa Panginoon during altar call. Binibless tayo ng Panginoon. During altar call, nire-revive, nire-renew tayo ng ating Panginoon. Pero huwag magtapos lang lahat doon sa pag-iyak. Huwag magtapos na nga doon kasi hindi nagtatapos lahat doon. Tatayo ka uli. At pag tayo mo muli, baunin mo yung kagalakan. Bakit? Ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Bakit mamamalagi yung takot? Sinurvive mo na yan dito. Binargin mo na yan dito, Lord. Have mercy on me, God. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan ko yung grasa mo. Kailangan ko yung biyaya mo, Panginoon. And I believe sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia kanina, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan, doon may kalakasan, doon may pagtatagumpay. Amen. Magiging ibang tao ka kung totoo ang paglapit. At kung totoo ang pagsuko. Kasi kung lumapit ka, Lord, tabagan mo ako, Panginoon. Nais kong sumunod sa iyong kalooban, sige anak, bitawan mo. Ayaw mo namang bitawan, hindi ka lalaya. Mahirap yun sa buhay ng isang Kristiyano. Nakuha ba natin, mga kapatid? Nagkakaintindihan po ba tayo? Hello po. Totoo, nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Nauunawaan po natin. Hello po, nauunawaan natin, mga kapatid. Dalangin ko sa Panginoon, nauunawaan natin.
Kaya nga, every time lalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, may pagkakataon tayo, nakakapagsalita tayo ng wika. Ano sabi ng Biblia? Ikalawang Korinto 14, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay ng kanyang sarili. Datapot ang nanguhula ay nagpapatibay sa iglesia. Pinapagtibay ka ng Diyos sa bawat paglapit mo, sa bawat pagluhod mo, sa bawat pag-iyak mo. Pinapagtibay ka ng Diyos. Kinakausap ka ng Panginoon, anak, sige, magpatuloy ka. Huwag mong itigil yan. Ipagpatuloy mo kahit walang magpasalamat, kahit walang mag-thank you, kahit walang mag-recognize, kahit walang pumansin. Nakikita kita, nahahawakan kita, anak. Kontrolado ko ang buhay mo. Kontrolado ko lahat sa buhay mo. So pagtayo natin, dapat dala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga hindi tayo dapat umiiyak lang sa altar. Yan ang altar nga. Yan ang lugar ng pagsuko, lugar ng pagsasakripisyo, lugar ng paghahandog, lugar ng panalangin sa ating Panginoon. So maybe, just maybe, di pagkakataon, hindi tayo, mga kapatid, tumitibay, lumalakas, kahit lumalapit tayo sa altar, is because tayo ay nagsasabi lang sa Panginoon ng bigat. At hindi tayo willing tumanggap. Parang nag-release ka lang. Release. Hindi ka nag-receive. Ang kailangan, kung may release, may receive. Kinakailangan kung may pagsuko, may pagtanggap. Kung may pagsasabi, may pagtanggap. Amen? Yan po ang gagawin natin mamaya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Naalala ko yung sabi ng isang kapatid natin. Tapos na-miss ko yung dati mong pangangaral. Balik ko nga. Hallelujah. Balik ko nga. Nakakamiss din naman. So, hindi ka ba napapagod? Kapag, actually, hindi siya pagmamayabang. Pag nasa daloy ka, hindi ka mapapagod. Parang natural na siya yung ginagawa mo yun. Kumbaga parang nag-i-enjoy ka. Ay, thank you. Nakita ko, Pres. Incline our hearts unto God. And especially, mga kapatid, kung maikiling natin ang ating pong isipan, ang ating taenga, sa ating Panginoon. Na siyang sa ating mga puso, actually magbabago yung pananaw ng ating paglilingkod. Naalala ko yung isang panalangin ni David sa Panginoon. Sabi niya, isang bagay ang aking hiningi sa Diyos, na ako'y makatahan sa kanyang templo magpakailanman. Hindi niya hiningi na yung extension ng paghahari niya bilang hari sa Israel. Tama? Hindi niya hiningi na marami ako mapatay sa digma. Hindi niya hiningi na maging great warrior ako, Lord. Hindi niya hiningi. Ang hiningi niya, makatahan ako sa bahay mo. Saktong-sakto sa panalangin niya, create in me a clean heart. Alam niya kasi yung pakiramdam kapag wala ka na sa presensya ng Panginoon. Para ka ng Saul. Masisira yung ulo. Paglalaroan ng demonyo. Mapapahamak ang buhay. Kaya prayer niya, Lord, isang bagay lang. Hindi ko kailangan ng extension ng paghahari. Hindi ko kailangan marami ako mapatay. Ano yung marami ako mapapatay kung ako din naman namamatay na yung aking connection sa iyo. But one thing I ask, Lord, is to be with your presence now and forever. Isang bagay ang aking hiling. Na ako'y makatahan sa bahay. Ilan pa kaya sa mga taga-Dagmay nagpiparin ng ganyan sa Panginoon? Lord, kahilingan ko lang. Manatili ako sa presensya mo habang nabubuhay ako. Habang nagkakaedad ako, habang tumatanda ako, Lord, yun lang hingin ko. Makatahan ako sa presensya mo. Kasi anong gagawin ko kahit hawak ko na lahat ng bagay kung malayo na ako sa iyo? Ano pang pakinabang nito? Ano pang silbi nito? Wala na. And I pray, maging prayer din natin. Yung sinabi ni David, isang bagay ang aking hiningi sa Panginoon, na ako'y makatahan sa bahay ng Diyos
magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon, Psalms 37 verse 4, kaya huwag mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen? Kailangan natin ito. Yung spiritual inclination. Yung hilig sa direksyon na gusto ng Diyos. Yung may malalim na interest, desire, kagustuhan na manatili sa direksyon ng Diyos. Binabalaan kita, kapatid. Hindi garantiya ang FCJC Church para lumago ka. Pinapangako ko sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, hanggat ako'y nabubuhay, tuturuan kita. At magtuturo ako sa iglesyang ito. Wala kayong dapat ikabahala doon. Pero ikaw ang iniisip ko. Hanggang paglaki mo kaya? Hanggang magkanegosyo ka kaya? Hanggang magkapamilya ka kaya? Kaya mo manindigan sa ating pananampalataya? Kamusta kaya magiging ministry mo sooner or later? Kamusta kaya magiging ministry mo pag nagkapamilya kayo, young people? Baka mapalayo kayo sa Panginoon. Baka yung ministry nyo hindi naging mayabong. We need spiritual inclination. Magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. May nag-guide sa atin sa tama. Magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. May malakas na boses ng Diyos ang sabi sa atin, anak, ipagpatuloy niyo yung maganda niyong ginagawa. Magsakripisyo kayo. Patuloy kayo manalangin. Patuloy kayo mag-ayuno. Amen. Meron pa ba tayong spiritual inclination? Meron pa ba tayong hilig sa direksyon ng ating Panginoon? It's time para ibalik natin ito. Proseso yan, mga kapatid. Hindi po madali. Lalo kung bumagsak ka sa kalooban ng Diyos, kung nawala ka sa presensya ng Panginoon, yung tipo na parang boring ka na pag nagsimba, parang ang daming masakit sa katawan mo pag nagsimba ka. Hindi ka lang nasa spiritual na attack ng demonyo. Wala ka ng spiritual inclination. Kasi minsan, kita ko ng mga estudyante pag field demo, sigle. Meron no? Brazilian. Nakikita na natin, ang aga sa school. Sa church, parang ayaw magpaaga. May mali. Wala ng spiritual inclination. Kahit yung mga bata na nakikita ko mapit, ang aga pa doon sa flag ceremony. Sa high school sa Bukana. Pero sa church, anong nangyari? Ba't parang okay lang malit sa church? Sa trabaho, ayaw. Sa school, ayaw. Mali ata. Wala ng spiritual inclination. Wala ng hilig. Ibalik mo yan sa Panginoon. Kasi kung hindi mo ibabalik yung tunay na spiritual inclination, tumatakbo ka lang pero wala kang direksyon. Akala mo, okay ka na. Pero malayo ka na pala. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa pangangaral na ito. Yes. Alam kong maraming nagulat. Maybe may nagdamdam. Hindi yan ang layunin ko. Kailangan natin bigyan ng diin para patagin lahat ng lubak. Sabi nga ni Apostle ni John the Baptist, patagin ninyo ang daraanan ng Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan. Yung puso yun. And ito yung tungkulin natin bilang pastor. Maihanda ang iglesia sa nalalapit na pagparito ng atin pong Panginoon. One time, tuwan kami na aking girlfriend, meron siyang kilalang Baptist katrabaho niya. Yung pinuntahan naming kasal sa San Rafael last month,
Ang sabi ng kanyang kaklase, kasi naimbitahan niya yun ah, sa kanilang simbahan. Nagkatrabaho siya dyan sa community hospital. Nakasama niya dyan sa gawain sa poblasyon. So, sabi ng kanyang dating katrabaho, Tintin, pangalan ng Tintin din. Sabi ni Tin, buti pa sa church niyo. Ang saya. Baptist yun, ha? Alam mo sa church namin, dito pa niya totoo ito nangyari. Yung pastor namin, parang hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Malungkot yun sa part ko bilang lingkod ng Panginoon. At kapag ganyan ang sinabi ng miyembro sa pastor, ibig sabihin, wala ang anointing ng Diyos. Sabihin ba naman hindi ka na nag-aaral? Ibig sabihin, paulit-ulit na lang. Binabalik na lang yung dating. Ilaw, hindi naman tayo nanghusga. Alam naman natin ang katuruan ng Baptist. Kung paano sila mag-deliver din sa ng Panginoon. Tayong Pentecostal lamang ang proud mangaral ng kabanalan, kasalanan. Tayo lang ang proud na mga pastor ng Pentecostal ang matibay na bumabangga sa kasalanan, sa kabanalan, sa maling turo at doktrina. Tayo lang, purihin ang Diyos. So, nung habang nagkakwento siya, nailagay sa isipan ko, tunay pala, hindi lahat ng tao nagsisimba sa ibang church, masaya pa. Naghahanap ng totoong presensya. Nainganyo siya sa ating praise and worship. Nainganyo din po siya sa salita ng Diyos. Alam ko po, every Sunday may inaasahan kayo sa akin bilang pastor. Naaabot ko yung ating mga tagapagturo na kung papaano sila nahihirapan at maghanap ng ituturo para sa iglesia. At maging ako din, aminin ko po sa inyo, hindi bilang kahinaan, bilang totoo, ang hirap maghanap ng ituturo. Lalo po kanina naghanda po ako ng pang Sunday school. At ngayon naman po, naghanda tayo para sa preaching sa ng ating Panginoon. Talagang may kahirapan po ito. Halos maging kulang ang isang linggo para may prepara mo ng maayos. Kasi sisesaratin mo pa lahat. Ihiling na pa sa Panginoon, Lord, ano yung hindi po dapat ilagay dito? Ano po yung dapat ilagay? I-sustain mo ako dito. Every time may ilalagay po dito, ipinagpipray namin sa Panginoon, Lord, samahan mo ko pag pinangaral ko to, Panginoon. I need your power. I need your anointing. Mala, pag pinesenta mo, nagagalit. Hindi nga naman talaga lahat ng tao may espiritu ng Diyos at kaisa mo talaga. Kaya nga, kamusta kaya ang ating spiritual inclination, mga kapatid? Masaya pa ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Pa 4 years, pa 5 years pa lang tayo. Hey, church, wala pa tayo sa 25 years. At kung 5 years pa lang tayo, ganyan ka na. Naku po, ano kaya? Marat na iglesyang ito pag 25 years na. Baka wala na nag-amen dito. Ano na lang kaya ang kainat na ng church na ito? Baka ugtas na ako, mga kapatid. So, kung 25 years ang church na ito, mga kapatid, ngayon ay 2026. Ha? 36, 46, 53. Tanda na ako nun. Medyo 46 na ako nun. Kaya pang mangaral, biyay ng Panginoon. Bigyan lang ng lakas ng Diyos. Yo. Kaya pang mangaral. Tsaba nga, kaya pang mangaral eh. Bigyan lang tayo ng lakas ng Panginoon. Naniniwala ko sa kakayanan ng Diyos. Kaya pa natin mangaral. At the age of 46. Kung hindi pa bumabalik ang Panginoon yan. Amen? Paano kung bumabalik ang Panginoon bukas? At kung hindi po tayo magsiseryoso. Kaya, mas masarap pa rin sa pakiramdam, mga kapatid. Na bagamat, ganito lang yung grupo natin, masarap mangaral ng totoo. Amen? Yung hindi ka nangingimi, kahit walang kape mamaya, okay lang. Kaya ko naman bumili ng kape, bakit? Kung wala rin magpakain mamaya, okay lang. Ang lapit ng bahay, pwede ako umuwi. Pwede ako bumili ng bigas kay Tatay Glenn, magsaing ako dito ng sarili. Hindi niyo ako pwedeng hawakan sa leeg.
Kasi pastor niyo ako, hindi niyo ko tupa. Hindi niyo ko alaga, hindi niyo ko tuta. Hindi niyo ko dapat suhulan. Hindi niyo ko dapat patapatan ng presyo. Pastor, alam mo, magtatayt saan ako ng 1,000,000 eh. Kasi hindi ko nagustuhan yung pangaral mo eh. Ano rin? Anin ko yung 1,000,000 na yun, kung napahamak yung kaluluwa mo, hindi ko sinabi yun. Anin ko yung 1,000,000 kung hinahayaan kitang lumayo at hindi lumago sa Panginoon. Aanin ko yung sandamakmak na pera na meron ako. Kumating ko ng panahon na harap ako sa Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Mahirap yun. Amen? Sana ma-appreciate nyo rin yung tungkulin ng pastor sa inyo. Sana ma-appreciate nyo rin yung trabaho ng pastor sa inyo. Hindi ako nagmamakaawa, hindi ako mga kapatid nagpapaawa para mamalimos ng awa sa inyo. Hindi. Kundi tapatan nyo din naman ng serbisyo. Kahit panalangin, pasalamatan nyo ang Panginoon. Lord, I thank God for our pastor. I thank you, Lord, for our pastor, Panginoon. Hindi ko gusto ang recognition ng tao, mga kapatid. Naniniwala ako, pangalagaan ko yan ng tama, pangaralan ko yan ng tama, mamahalin din ako niya ng tama, magagalit man sa akin yan, babalik pa rin sa akin ang loob niyan, sasama man loob sa akin yan, babalik pa rin ang puso niyan sa akin, dahil alam ng Diyos, ang Diyos ang makukumpinsi, itinatama ka, hindi ka pinaparinggan, nilalagay ka sa tama, hindi ka nilulubog, hinuhubog ka ng Diyos, may mali lang, kailangan na iayos. May i-convict ang Panginoon sa puso mo. Diyos ang magsasalita sa panahon na sa kwarto ka, sa panahon na sa higaan ka, sa panahon na sa duyan ka. Ang sakit ang sinabi kanina. Pero ang Diyos ang magkukumbinsi sa iyo, anak, hindi ka naman dapat kasi umimik kasi hindi ka naman guilty. Bakit ka kasi umimik, hindi ka naman guilty? Amen. Hindi sa lahat, hindi ko sinasabi ito para bigyan niyo ako ng porsyento. Pinagpapala kayo hindi dahil pinagpapala lang kayo ng Panginoon. Hindi kayo pinagpapala lang ng Diyos dahil nagpipray kayo. Pinagpapala din kayo ng Panginoon dahil may nagpipray din sa inyo. Hindi niyo alam yan. Hindi ko na kailangan sabihin pinagpipray kita. Hindi ko na kailangan sabihin, iwala pa sa iyo, itinista ng pinagpray ko, Luis, sa Jennifer. Hindi ko na kailangan ilista yun. Tungkulin ko naman talaga yun, mga kapatid. Pero sa panahong pinagpala ka ng Panginoon, sana huwag mo kalimutang minanalangin sa iyo. Sa panahong hindi mo rin pinanalangin, minanalangin sa iyo, may lumaban sa iyo, Lord. Nabalitaan ko may pagsubok siya. Samahan mo sa Panginoon. Tulungan mo sila. Wala man ako. Yung kamay mo, ipato mo sa kanila. Wala man ako, Lord. Pero yung kamay mo, sa kulungan sila. Pag may sakit sa akin ng bagsak, kung may problema sa akin ng bagsak, tanggap ko yun. Pero sana sa panahon din, na ako naman ang humingi ng serbisyo sa inyo, sana bigyan nyo rin ako ng pabor. Amen? Kasi dapat lang naman talaga tayong magkaisa sa bagay po na yan. At kailangan natin tunguhin yung isang layunin na sinasabi ng Panginoon, yung spiritual inclination. Yung direksyon ng Diyos, atin pong gawin. Amen. Hallelujah. Tayo tayong lahat, mga kapatid.